marami naman na po akong natutunan from pagkuha ng patient history po nila sa patient counseling, lalo na po sa pharmacological po, tapos and non-pharmacological. And marami na din pong iba't ibang experience, may masaya, syempre may hindi inaasahan na nangyayari, tapos may iba't iba, nakaka-encounter na rin po ng iba't ibang pasyente na talagang dito mo lang mararanasan sa community. Pasalamat po na buhay pa po. Roller coaster ride po. Madami din po akong natutunan na hindi ko nakuha sa school since sabi nga po nila parang ibang animal yung community pharmacy, ganun po. Tapos, meron din po palang mga patient na hindi nila alam na, kunwari, ninunguya pala yung Bonamine, ganun po. And nakakatuwa lang po na, parang isa kaming naging way para matik po nila ng maayos yung gamot na binibili po nila dito sa amin. Pala sa first po, parang nangangapa pa lang po ako. Tapos parang naninibago ganun kasi nga makikipag-interact sa patients ganun. Tapos hindi ko din in-expect na magkakaroon ako ng award na intern of the week. Tapos kinabukasan nun, may nagawa ako. E di parang na-disappoint ako sa sarili ko kasi kaka-intern of the week pa lang tapos ganun na yung nangyari. Kaya ayun, parang tinatry ko na lang na mag-improve tapos i-redeem yung sarili ko sa susunod pang mga weeks. Yun lang. Yung pinaka-memorable po sa akin this week is yung may bumili po ng stress tabs. Pero tinanong niya po muna if pwedeng pagsabayin yung Berocca and stress tabs. So, sinabi po namin hindi. Tapos bumili din po siyang Bonamine for adult. Tapos nung kinakounsel ko po siya na ginunguya po yung Bonamine, parang hindi po siya makapaniwala. Kasi nung dati po daw, parang tinitake niya, like iniinom lang niya with water yung Bonamine. Ganun po. Tapos po yung sa difference naman po nung first week tsaka second week, hindi po ako naging all the time attentive ganun sa mga nangyayari. Pero most of the time naman po attentive. So, yun po yung nakikita kong pwede pong i-improve. Yung parang i-stay po yung sarili na maging attentive po. Mas masaya na po ako this week kasi konti na lang po yung mga napagalitan na times ganun po. Tapos this week ko lang din po naramdaman yung pagod ng pagiging isang pharmacist. Ang daming ginagawa. Nakapagod. Ang hirap. Ganda pala sa parmasya. Magulo. Madaming pasyente. Mahirap. Ayun. Comparing po sa first week, last week po, parang mas naging okay naman po yung experience po namin today. Mas na-enjoy po namin siya kasi mas na-familiarize na rin po kami sa mga gawain po dito sa pharmacy. And meron din po akong memorable experience po this week noong pong nawalan po ng kuryente kasi ang hirap po pala. Pero at the same time, na-enjoy pa rin naman po namin kasi nagkaroon din po kami ng bonding time po with Ma'am Nina. Okay naman po, mas naging knowledgeable na ako sa placement ng drugs, kung saan gagamitin yung drugs, and yung memorable experience ko po siguro na-try ko pong magkaroon ng customer na TikTok famous po. Hindi ko po naiwasang mag-fangirl sa harap niya. Ngayon po, mas gamay ko na po yung mga process. Tapos po, mas madami po yung knowledge ko ngayon sa patient counseling. And mas naging na rin po ako alerto sa mga bagay-bagay po. And yung memorable ko naman po is yung may nagtanong po ng patient kung saan po, ano po yung pwedeng gamot sa binat po. Tapos po, ang pinipilit po niya is Rexidon saka Saridon po. Which is, yung patient po pala may binat is nagre-breastfeed po siya. So, bawal po sa kanya yung content ng Saridon saka Rexidon po na may caffeine. So, in-explain ko pong mabuti na bawal po, baka po masalin sa bata. Tapos po yun, inoperan po namin ng paracetamol or Biogesic. Pero sabi naman po niya, mayroon na daw po siyang ganun. So, parang ang memorable lang po doon is yung explain ko pong mabuti, yung content po, tapos po, hindi po napahamak yung baby, saka po yung mother po. Thank you po.